May kaagaw na kayo mga kapatid. At nawa, pag naglakihan niya mga batang yan, yung anak ni Elisa, yan, anak ba ni Elisa yan? Tapos itong sila Asher. Nawa, pag lumaki na yung mga nagbinatat talaga na isimbahan na tayo mga kapatid. Ramdam ko yung feeling mga kapatid, the reason why hindi po ako pupunta kagad dito sa unahan, nandun ako. Tinitignan ko mga kapatid na, Lord, affected yung place, lalo pag masikip mga kapatid. Affected tayo sa nagdudunggulan tayo mga kapatid, at hindi natin ma-express yung gratitude natin sa Panginoon, yung pagpapasalamat, yung on how we worship Jesus mga kapatid. Ako mga kapatid, personally, gusto ko po talaga yung malaya tayong nakakatakbo, malaya tayo nakakatalon, na wala tayong iniisip. Wala tayong iniisip na baka one day malaglag itong sahig natin mga kapatid. Sarap talaga, purong semento na kahit na inayos na ng maintenance team natin yan, may pangangamba pa rin eh. Pero sige lang mga kapatid, magpo-provide ang Panginoon na magandang place of worship para sa kanyang mga anak. Amen. Praise the Lord. Pansin ko parang walang bulaklak ngayon. Pero sige lang. Garland na lang. Brother Abby, pakilagay nga itong malaki. Artificial muna. Artificial na lang muna. Anyway, mga kapatid, palakpakan naman natin ang ating Diyos. Praise God, praise God. Bago po tayo dumako sa salita ng ating Panginoon, amen. This came into my heart, mga kapatid, na binubulong sa akin ng Panginoon. I don't know. Let's pray for this person, this woman, mga kapatid. Yung ating bisita, Sister Wendy. Hello po, Sister Wendy. She suffer, mga kapatid, from a cervical cancer, I think. And hindi po biro yun. Stage 4 cancer, mga kapatid. And si Sister Wendy, mga kapatid, tagalabasan lang to ng God's will sa PUPA At every time na umattend ako ng meeting dun sa asosasyon, mga kapatid, bibenta lang to ng kwek-kwek sa may kanto Sabi ko, salamat sa Panginoon. She's a product of our crusade. And I know, hinihipo itong taong ito ng Panginoon. Nabaptize po siya last ating krusada. And she has a faith right now, mga kapatid, that God will heal her, mga kapatid. And by the blood and by the authority of the name of Jesus, pagagalingin ka po ng ating Panginoon. Amen. Si Sister Wendy Tagaro, kasama niya rin ang kanyang anak. So, yung pagpunta nyo pa lang po dito, it is an act of faith na naniniwala ka na merong mangyayaring milagro. Sister Wendy, ang Panginoon na pinaglilingkuran ng mga taong ito ay a miracle worker, promise keeper. He is in the light of this darkness, mga kapatid. There is nothing too hard for God, mga kapatid. And I do believe pagagalingin po kayo ng ating Panginoon. Pwede po ba kayong pumunta dito sa harapan? Ipagpipray po namin kayo. This is my faith, our faith by the word of faith. Or kung kahit nandyan na lamang po kayo, sige, okay lang, pumunta po kayo kung kaya. Let us pray for this woman. Shall we all stand, mga kapatid? Sister Wendy, naniniwala ka ba na pagagalingin ka ng Panginoon? Itaas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. By the authority of the name of Jesus and by the power and by the blood of Jesus, akin pong sinasaway ang spirito ng karamdaman, Panginoon. Ang spirito ng cancer na ito, Diyos Ama, tunawin mo, Diyos Ama. Ikaw ay gumagawa ng mga milagro, gumagawa ng mga Panginoong Jesus. And today, Lord God, it is our faith, Panginoong Jesus, na may pagagalingin ka sa umaga ito. In the name of Jesus, be healed right now.
Magaling ka. Ipakita mo, Diyos, ang iyong kapangyarihan. Minsan mo pang patunayan na makapangyarihan ka. You are omnipotent. You are all powerful, Lord Jesus. By the word of faith and once again by the power of your name, pagalingin mo, Panginoong Jesus, ang iyong anak sa umagang ito. By the blood of Jesus, in the name of Jesus. To God be all the glory. Let us clap our hands to Jesus in the name of Jesus. Woo! Hallelujah! Come on, let us claim the healing. Let us claim the miracles right now, right here, in the name of Jesus. Amen. To God be all the glory. Salamat po, Sister Wendy. Pagpalain ka lalo at higit pa ng ating Panginoon. Naway hindi lang ito ang una at huli nating pagkikita, kundi ito ang starting ng paglilingkod mo po sa ating Panginoon. God bless you po, Sister Wendy. And to your daughter, sa buong household niyo po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. And without further ado, mga kapatid, let us go into the words of God. Let us open our Bible in the book of Luke chapter 15. Babasahin ko po sa Tagalog, sa wikang Tagalog, mga kapatid. Luke chapter 15, verse 25. Nakita nyo na po ba, mga kapatid? Dito po sa Gospel ni Saint Luke, Luke chapter 15 or Lucas 15, verse 25 to 32. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid." Pertaining today, the parable of the lost son, or mas kilala sa tawag na prodigal son. Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Hallelujah. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay. Shall we say, nagalit ang panganay. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, ito lang kanyang katwiran, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo." Last verse, "Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan." Bago ko ibigay ang topic, mga kapatid, let us pray. Mahabagi naming Diyos na makapangyarihan, sa umagang ito, Ama, turuan niyo po kami sa umagang ito. Ano man po ang nais mong iparating sa amin sa umagang ito, Ama, kasihan niyo po ng iyong banal na Espiritu Santo. Touch every souls, Lord God, sa umagang ito. Especially, Lord God, sa lahat ng mga nangihina, mga nangalulupaypay, mga nangabibigathang lubha sa kanilang mga damdamin at puso, Panginoong Hesus. Palayain niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Honor your words, Lord God. Hallelujah, sa umagang ito, as we invoke your presence right now, Lord God, ibuhos mo po, Panginoong Hesus, ang iyong banal na Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Wala po kaming ibang itataas sa umagang ito, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. To God be all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Pamamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon na nagsasabing, beware of the elder brother's spirit. Beware of the elder brother's spirit. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Beware of the elder brother's spirit. Alam nyo mga kapatid, ang kwento pong ito ay nakapaloob po sa The Parable of the Lost Son. Or kagaya ng sabi ko mga kapatid, ito po ay nakapaloob sa story ng The Prodigal Son. At kung alam nyo din mga kapatid na kung sino po ang mga tagapakinig o ang mga audience ng Panginoon, habang kinukwento niya po ang mga story na ito, sa nakapaloob sa Luke chapter 15 mga kapatid, hindi lamang po the parable of the prodigal son ang nandyan. Nakalagay din po dyan mga kapatid, hallelujah, the parable of the lost sheep, the lost piece of silver, and the prodigal son. Hallelujah. Ang audience po dyan mga kapatid ng ating Panginoon, walang iba po mga kapatid kundi ang mga publicans, o mas kilala sa mga maniningil ng buwis, ang mga tax collectors, and special mention ng ating Panginoon, ang mga makasalanan, the tax collectors and the sinners, amen? Which, as I said, would all be considered to be the immoral people of the streets, sa mga lansangan, amen? Sa mga tabi-tabi dyan. The tax collector also, mga kapatid, is a dishonest person during their time. Tax collectors are made them traitors, mga kapatid. And there were also the Pharisees and the scribes during the time na nagkukwento po ang ating Panginoon. Merong mga taong mga Pariseo at mga skriba na nakikinig, mga kapatid, during nung time na ang Panginoon po ay nagkukwento ng kanyang mga parabola. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord. And the thing is, mga kapatid, habang nakikinig po ang mga tax collectors, ang mga sinners, nasa paligid ang mga Pharisees at mga scribes, mga kapatid, merong mga taga-usig, si Kristo. Marahil sa isip-isip na mga Pariseo, mga kapatid, na nasisiraan na talaga ng bait ang taong ito, mga kapatid. Wala nang ginagawa sa buhay. Pero alam nyo ba mga kapatid na ganun po ang way ng ating Panginoon kung paano po makakakonect ang Diyos sa tao? Amen? Kung paano po maaabot ng Panginoon ang mga taong mga makasalanan. Nagkukwento po ang ating Panginoon. Why? Kasi gusto po ng Panginoon na makarelate itong mga taong ito sa isi-share niya pong mga kwento. Amen? Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. At sa kanila kinuwento, mga kapatid, yung the parable of the prodigal son. Na yung taong batang ito, mga kapatid, na umalis, kinuha yung kayamanan, yung mamanahin niya sa kanyang tatay, at nilustay sa sanlibutan, at bumalik, mga kapatid. We know that the story, mga kapatid. Hallelujah. And these people all had the same opportunities in life as everyone else. They could have either live a life that please and honor God, mga kapatid. And here is the thing. And Jesus also, He is trying to reach also the Pharisees. Yes. Gusto rin i-reach out ng Panginoon ang mga Pharisees at scribes. Right. Alam niyo yung tipong doon sa upper room. Habang binubuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu Santo sa upper room, may mga tao sa labas na nakikinig-kinig din, Yes. nakatingin, nakatungaw, mga kapatid. Ano ba? Parang may revival dyan sa church. Ano ba yung naririnig natin dyan sa loob ng church? Bakit maingay ang pagpupuri? Ganon din po, mga kapatid, ang mga Pharisee, habang hindi naman sila ang audience ng ating Panginoon, nakikinig-kinig lang sila sa mga gilid-gilid. At marahil, napapakinggan nila yung salita ng ating Panginoon. Habang nagkukwento ang ating Panginoon, mga kapatid. But the thing is, it was even tougher than the immoral crowd. These kind of persons, the Pharisees, mga kapatid, they had no needs. They saw themselves as being better than everyone else. Right.
There is no wonder why James said in James chapter 4 verse 6, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Yes. Amen? Ang Diyos ay laban sa mga taong mapagmataas. Ngunit pinagpapala ng Panginoon ang mga taong nagpapakababa. Yung mga taong may pagpapakumbaba sa kanila mga puso. Sabi ulit rin Matthew, mga kapatid, Matthew chapter 23 verse 12, for those who exalted themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. At alam nyo ba mga kapatid, it is very interesting mga kapatid to see that God doesn't resist a drunkard. God doesn't resist a thief. God doesn't resist a murderer. God doesn't resist a drug addict. God doesn't resist a snatcher, a rapist. But God opposes the proud. Special mention ng Panginoon ang mga taong mga mayayabang. Kahit gaano pa kapangit ang nakaraan mo kapatid, hindi po tinitignan ng ating Panginoon yan. Remember ang buhay ni Harlot Rahab? Kahit gaano pa kapangit ang buhay ni Rahab sa kanyang past, isang babaeng bayaran, isang sabihin natin, isang prostitute mga kapatid. Ang pangit ang term pag tinagalog mo eh. Isang patutot na babae mga kapatid. Pag sinabi nyo isang babaeng bayaran, isipin nyo na yung pinakapangit kapag isa kang babaeng bayaran. Amen? And also the woman in the Jacob's well, in John chapter 24. That woman, ang babaeng iyon, ay may 5 asawa. Ang mga taong ito ay may mga pangit na past. Yes. Kuya Arvin, ang pangit ng nakaraan natin. Pero hindi tinitignan ng Panginoon ang ating nakaraan. Like the brother of the prodigal son, mga kapatid, there are people that will always define by your past. There are always people that will always talk about your past. Kung gaano ka karumi noon. Pero sabi ng kanta, He looked beyond my faults and saw my need. Yes, Lord. Remember this. We are all just a product of that grace. Tayo ay produkto lamang ng grasya, mga kapatid, ng ating Panginoon. We're not tolerating sin, but we are magnifying the grace of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let me shout, hallelujah! Kaya sa mga mayayabang dyan, bawas-bawasan ang pagiging mayabang. Ang pagiging proud sa sarili. Yung binobroadcast mo ang accomplishment mo. Yung pinagsasasabi mo pa lahat ng mga narating mo sa buhay. Hindi mo na kailangan sabihin yan, kapatid. Hayaan mong ang Panginoon ang magbigay sa iyo ng papuri, ng recognition, mga kapatid. Hallelujah! Bawas-bawasan ang pagiging mahangin. Lahat ng mahangin dyan. Gumano na lang tayo. Admit you're not always right. Recognize your flaws. Be more considerate. Appreciate others. Don't brag. Accept all kinds of feedback. Yes. Listen mindfully. Amen? Alisin na natin sa ating konsepto, mga kapatid, na bata ka pa. Minsan kasi ganun tayo mag-isip, no? Hindi man natin binovocalize, mga kapatid, pero at the back of our mind, bata ka pa. Alisin na natin sa ating isipan, mga kapatid, na nauna kami kesa sa inyo. Wala pong ganun, mga kapatid. Alam mo, sa mga taong nagsasabi ng ganyan, ipinapakita mo kung gaano ka ka-immature. Kung gaano ka kababa pa. Kaya tagal mo na sa Panginoon pero dumidede ka pa rin. Ang hirap nun, matanda ka na, dumidede ka pa rin. Tapos yung mga bago sa Panginoon, sila pa ang kumakain ng mga meat. Ang pangit naman nun, mga kapatid, no? Ang tanda-tanda mo na. Nagchuchupon ka pa. Dumidede ka pa.
alisin na natin sa mga bokabularyo natin, mga kapatid, na nakasimangot pagpapasok ng church. Bigyan mo naman ng magandang smile ang katabi mo. Hindi muna tayo, mga kapatid. Bigyan mo, huwag yung plastic na smile. Ayan. Huwag yung parang ngiting aso, mga kapatid. Mahirap yung pag-ngiting aso, mga kapatid. Hindi mo alam kung nakangiti o nakasimangot yan, mga kapatid. At alisin na natin sa ating isipan, mga kapatid, na magtatampo kapag hindi pinapansin. Nagtatampo kapag hindi pinapansin. Nagtatampo kapag hindi kinakamayan. Nagtatampo kapag hindi ina-approach. Mahirap yun, mga kapatid. Yan po ang naging mahirap sa panganay na anak. Nagalit at hindi siya pumasok sa loob ng bahay dahil nagtatampo siya sa tatay niya. Pero alam niyo mga kapatid, sa kabila ng galit niya, sa kabila po ng pagtatampo niya sa kanyang tatay, alam niyo ang ginawa ng tatay? Pinuntahan pa rin siya ng kanyang ama. At ang masakit pa nung tatay pa nakiusap pinakiusapan po siya ng kanyang ama, na ang sabi ng kanyang ama sa kanyang panganay na anak, halika anak, pasok tayo. Pasok tayo. Nandyan na kapatid mo. Umuwi na. Hindi ka ba masaya? I said, hindi ka ba masaya? Hindi ka ba masaya kapag pinagpapala ang kapatid mo sa Panginoon? Hindi ka ba masaya na may bagong bahay si Brother Arvin sa probinsya? Hindi ba kayo masaya, mga kapatid, na may bagong kotse ang sila Brother Nelson? Hindi ba kayo masaya, mga kapatid, na may bago tayong aircon kahit installment yan? Always be grateful, mga kapatid! Appreciate natin yan. Sino pa may bagong kotse? Malapit na. Kayong masaya, mga kapatid, na pinagpapala tayo ng Panginoon. Diba? Ganun ang naging response ng kuya. Hindi siya naging grateful. Hindi siya nagkaroon ng wow. Hindi siya naging masaya nung umuwi yung kanyang bunsong kapatid. Beware, mga kapatid, ganyan na naging attitude ni kuya kay papa. Beware of the elder brother spirit. Sino dito binigyan na ng sapatos? Ungrateful pa din. Sino dito binigyan ng bagong relo? Bagong bag? O inabutan kayo ng kapatiran natin ng ulam? Hindi pa rin masaya? Diba? Tapos, sabay sabi na, ito lang. Nakakainis yun, mga kapatid, no? Alam mo yung tipong ikaw na nga nagmalasakit, ikaw na nga nagbigay, ikaw na nga nag-effort para bigyan siya, tapos sasabihin niya, paling size. Batong sinigang. Ang pait-pait. O batong tiyampuradong to? Bakit may kamatis? Pero ba itong adobo may curry powder? Di ba, mga kapatid? Alam nyo ba, ito pa maganda, mga kapatid, habang binabasa ko po itong story, alam nyo kasi itong The Prodigal Son, dalawang story talaga ito sa totoo lang, dalawang story siya. Yung bunso at kay kuya, mga kapatid. Alam nyo ba na may katwiran pa ang panganay na anak sa kanyang ama? Ang sabi niya, mga kapatid, Ama, matagal kitang pinaglingkuran sa mahabang panahon, sa maraming taon pa, pinaglingkuran kita, ni kailanman hindi ko sinuway ang mga utos mo. Meaning to say, parang sinusumbat na sa kanyang tatay pa. Hindi kita sinagot-sagot. Alam mo ang nilalaman ng aking puso. Ngunit minsay hindi nyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing.
para magkasayahan lang kami ng mga barkada ko. Subalit nung dumating yung kapatid ko na pasaway, lumustay ng iyong kayamanan pa sa mga masasamang babae, sa sanlibutan, ipinagpatay mo pa ng ating guya. Siguro katwiran ng panganay na anak ko. Ako pa nga nagpataba ng guya na yan? Ako nagpapaligo sa baka na yan? Malaman-laman ko, pinatumba mo na pa? Grabe ka naman pa. Bakit si Bunso lang may iPhone? Bakit si Bunso lang may bagong sapatos? Ako pa, matagal na ako nagtitiis dito sa sapatos ko na made in Marikina, tapos si Bunso naka-Jordan. Ama, ni kahit isang kambing, wala ka man lang may offer sa akin. Pangpulutan lang namin sana ng mga tropa ko yun eh. Oh my God pa. Samantalang si Joas, pinakatay mo na agad yung baka. Totoo ba yun? Di ako makapaniwala pa. Ang sakit-sakit sa damdamin. Kaya hindi ko mapigilan na magalit. Yung kapatid ko na pasaway, lakwatsero, makasarili. Seryoso ba pa? Sa kanyo ba talaga pinatumba yung baka natin? Masakit pa, yung pinakamagandang kasuotan ng magulang na ama niya, ipinasuot pa doon sa kanyang prodigal son. Ako ito, nakasuot ng punit-punit. Yung brief ko, punit-punit. Nakabilad ako sa araw, maghapon, nag-aalaga ng mga hayop natin. Nakabilad ako sa field para alagaan ang ating mga hekta-hektarya. Pagod na pagod ako pa. Sinuutan mo pa ng mamahaling sing-sing. Pati binigyan mo pa ng magandang sandalyas na Crocs ang brand. Grabe mga kapatid, kung titignan natin, i-analyze natin ang story. Gaano ka-bless si prodigal son? Yes, that's right. Na ang pinakamagandang damit na meron ng tatay. Ang sabi mga kapatid, yung pinakamagandang damit. At yung singsing mga kapatid ng kanyang tatay, o isuot mo anak. Kasi mga kapatid, for as much as I want to ilagay yung aking mga paa sa story, nung natatanong pa lang mga kapatid ng ama yung kanyang anak na nandun sa labas ng bakuran, nasa labas ng kanilang gate, abay parang musmusin ng prodigal son. Dito pinapakita ng Panginoon sa kwento na ito mga kapatid, na ayong ipakita ng Diyos na ikaw ay parang mukhang mahirap, mukha kang musmusin, mukha kang hindi naligo, mukha kang hindi nag-toothbrush, ang dilaw-dilaw ng ngipin na netong anak ko, ang baho-baho, nakikikain. Sabi ng Bible, nakikikain na sa mga pagkain ng mga baboy. See? Parang kung ilalagay natin sa panahon ngayon, parang basurero na yun eh. Talagang nangangalakal na yun eh. Kumakain na lang ng mga pagkain sa tira-tira na basurahan. Pero naging grateful ang tatay nung bumalik. Ang sabi niya mga kapatid sa panganay ng anak, anak, hindi ka ba masaya na itong kapatid mong namatay na, nabuhay pa? At ang pinakamaganda doon, walang sakit nung umuwi. Kompleto kamay. Buti hindi pa tinagasan dito sa tagiliran, kinuha yung kidney. Siguro baka pinagkakitaan ng mga kapatid, ibenta na yung batang yun eh. Parang Joseph na yun eh. The question is, doesn't seem fair? Doesn't seem like they deserve it? And the elder brother thought so. It doesn't seem fair. Yes, no. I'm sure it was totally inconceivable for the elder brother to think that his brother,
who willfully squanders his life and purposely turned away from God, who deserve to be awarded with anything at all, especially a welcome home party. May paparty mga kapatid yung tatay niya para sa prodigal son na yan. And like the elder brother, mga kapatid, I'm sure most of us, mga kapatid, would demand an explanation. I need an explanation. I expect an apology. Pa, I demand. I deserve an explanation. Kahit makarinig man lang ako na, sorry anak. Biruin mo, no? Humihingi ng sorry yung panganay na anak sa tatay niya. Pero you know what, mga kapatid? Ang totoo kasing story dito, na hindi lamang po ang prodigal son ang nakareceive ng welcome party. But don't forget, the elder brother also received his as well. They are welcome guests sa paparty, sa papiesta ng kanilang ama. But the elder brother, hinayaan niya ang hatred sa kanyang puso. Hinayaan niya ang bitterness sa kanyang puso. Hinayaan niya ang jealousy sa kanyang puso, mga kapatid. Ang sabi ng kanyang ama, anak, lagi kitang kapiling at lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. You see, mga kapatid, ikaw pala ang magmamana ng lahat ng aking ari-arian. Sa simpleng celebration na ito, dahil muling bumalik ang kapatid mo, nagtanim ka na kagad ng galit sa puso mo. Hindi mo ba alam, kuya, na sa'yo lahat ng ito, ikaw magmamana nito eh. Anak, itong mga lupain ko, sa'yo ito. Anak, itong mga bakahan ko, lahat ng mga hayop na meron tayo, sa'yo ito. Itong bahay na ito, itatransfer ko yung titulo sa'yo. Ipapapangalan ko itong bahay natin na ito sa'yo. Ang masakit lang na nangyari sa story, dalawa po silang nakareceive ng welcome party. Ang ginawa lang ng isa, hindi siya pumasok. Hindi siya pumasok sa bahay. Yun ang naging maling response, mga kapatid. At kung babasahin nyo, pabitin ang prodigal son. Pabitin yung story niya. Hindi sinabi na sa dulo na pumasok siya. Meaning to say, kung hindi pumasok, mga kapatid, may gustong ituro ang Panginoon. That alisin natin ang mga bitterness natin. Alisin natin ang ating mga hatred sa ating mga puso. Minsan sa kakahintay natin, mga kapatid, sa kasagutan ng ating mga panalangin, nawawala na tayo minsan ng pag-asa. Sino sa inyo dito, mga kapatid, o dumating sa punto na ganito, na ang tagal-tagal ng answer sa prayers mo, kaya tinigil mo nang ipanalangin? And you know what? Malay mo, mga kapatid, nung tumigil ka, sa susunod na prayers mo na pala, doon na pala sasagutin ng Panginoon yung panalangin mo. Pero hininto mo na. Kaso lang tumigil ka na. Doon sa story ng dalawang magkapatid, mga kapatid, may paanyaya ang tatay, anak, pumasok ka, halika. Mag-celebrate tayo, makiisa ka. Makipisan at makisaya ka sa amin dahil bumalik na ang iyong kapatid na bunso. Pero ang kanyang sagot, mga kapatid, no. Dito lang ako sa labas. Magmumukmuk lang ako dito sa labas. Walang blessing sa labas, mga kapatid. Wala pong pagpapala sa labas. Nasa loob po ang pagpapala ng ating Panginoon. Ganon na ganon ang nararamdaman ng elder brother, mga kapatid, na para bang napaka-unfair, Lord. Matagal akong kasama ni Papa, ni hindi ako sumaway sa kanyang mga utos.
Pero sa sandaling umuwi yung kapatid ko, nagpapiesta na kagad yung papa ko. Napaka-unfair nun. And there was a sense in which the older son was obedient yet far from his father's heart. So, totoo. Sumusunod siya sa kanyang tatay. Sumusunod siya, hindi siya lumalaban, hindi siya sumusuway, hindi siya sumasagot-sagot sa kanyang tatay. Sumusunod siya kapag may iutos sa farm, kung may iutos mga kapatid sa mga bukiran nila. Sunod lang siya ng sunod, obedient siya. Pero malayo ang kanyang puso sa kanyang tatay. In this sense, he was a perfect illustration of the religious leaders who were angry that Jesus received tax collectors and sinners. Yes. Kumbaga nagkukwento ang Panginoon, pinapahagingan niya na pala yung mga Pharisees na nakikinig din sa kanya sa gilid-gilid. There are like the religious leaders who were angry that Jesus received tax collectors and sinners. Nagtataka talaga ang buong sambahayan, mga kapatid, na they are expecting their Savior, they're expecting their Messiah, mga kapatid, as a royal blood, a mighty man of valor. Pero ang pinakapangit na naging tingin nila sa Panginoon na yan, ang taong ito, isang anak ng karpintero, pinanganak sa sapsapan, wala man lang kasing-sing-sing-sing, wala man lang kabakas-bakas na may magandang balabal, wala man lang corona. Pero ang taong ito inabot ang lahat ng mga taong makasalanan para maabot tayo. Ipalagay nyo, mga kapatid, kagaya tayo ng mga tax collectors. Ipalagay natin na tayo ay sinners. Sinners naman talaga tayo, mga kapatid. Ipalagay natin ang ating mga sarili sa kanila, kagaya nila, mga kapatid. Lahat tayo may kasalanan, pero ang pinakamaganda doon, inabot tayo ng ating Panginoon. Malakas na palakpak para kay Jesus. Kaya, mga kapatid, maging masaya na lang tayo kapag may mga umaasenso ang mga kapatiran sa kanilang mga buhay. Pag nakita nyo umaasenso ang Chavarria Realty, Chavarria Realty Estate, masaya tayo, magalak tayo. Kapag umuunlad ang JNK Tables and Chairs, ano pa ba yun? Magalak tayo, mga kapatid. Magalak tayo kapag meron ng Motolite sa Jensen, kapag mamayari ni Brother Alvin. Galak tayo kapag may napuputap na mga bagong negosyo ang bawat kapatiran. Hindi po sama ng loob. Noon si Michael, uniforme lang ng school ang suot niya kapag nagsisimbi. Pero ngayon, milyonaryo na business owner na. Prophetic yun, ha? Asa si Michael? Puro sa bata. Pangalawang beses ko nang minimension yun, parang wala lagi dito. At yung batang yun, uniforme lang ng National High School ang suot. Pero ngayon, milyonaryo na. Prophetic yun, ha? Prophetic word yun. Pero pag pinagpapala kayo, mga kapatid, huwag niyong kalimutan ang church. Huwag niyong kalimutan ang pastor niyo. Isama mo ang Panginoon sa tagumpay. That's right. Huwag mong kalimutan na mayroong mga taong nanalangin para sa business. Huwag mong kalimutan na may mga taong nagbigay at naglaan ng iyak at panahon nila na para magtagumpay ka sa mga tinatangkilik. Who is the source of our blessings? No other than Jesus. Satan is the author of the poverty, while Jesus is the author of blessing. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya pag pinagpapala din tayo, mga kapatid, tumulong din tayo sa mga walang kakayanan. Kahit hindi 100%, at least kahit may kaunti tayo na ambag, tandaan mo, hindi ka makakalimutan ng taong yan. Sa time na walang-wala ka na, tinulungan mo siya.
Sabi nga ni Isko Moreno, nung siya po'y alkalde pa ng Maynila, ang pagtulog sa kapwa na may pagkukusa at walang hinihiling kapalit ay lalong pinagpapala. Ayos to si Isko. I will give you a very good example, not to boast this person. Si Pastor Jun Pablo, mga kapatid, kilala niyo siya, di ba? Ang ating presbyter na Section 5. Nung time na bago-bago pa po ang simbahan sa Pilar, at para bang susuko na siya sa ministry niya, mga kapatid, si Pastor Joshua, presbyter that time, dinalaw siya ni Pastor Joshua that time, mga kapatid. Alam nyo, every time na pag-preacher natin siya, kinukwento niya ito eh. Nung time na dinalaw ako ni Pastor Joshua, I am super down na down spiritually, emotionally, and financially. And without knowing si Pastor Joshua, bukod sa pagdalaw, nagbigay ng 500 ata yun. 500 lang Pandagdag daw ng gastusin. 500 ang marating nun. Kung ito 500, pandagdag gastusin, marating ng 500 sa ngayon, mga kapatid. At alam nyo ba, mga kapatid, up until now, hindi nakalimutan ni Pastor Jun Pablo si Pastor Joshua. Yung simpleng tulong na yun sa pagdalaw, pag-encourage at maliit na halaga na isalba ang isang taong down na down spiritually. And all of us, huwag natin kalimutan ng Panginoon kapag pinagpapala na tayo. Umaasenso na ang ating buhay. Noon pa lang, sinabi na sa atin yan, patayin na natin ang spirito ng kahirapan. Kapag may pampaaral sa inyo ang mga magulang nyo, mag-aral kayo ng mabuti. Mas lalo ka pang ibibless kung ang mga magulang mo, they can able to provide you financially. They can support your studying. May iPhone, may laptop, may smartwatch. Ano pa ba? May allowance, may salamin ka. Kasi ayaw na magulang mo na nalalabuan ang mata mo. Naka-Jordan pa. Yung mga kabataan dyan, di makapag-aral kasi walang kakayanan. Please me to share this. Hindi ko napakalanan. Last time, may lumapit sa aking young people. Sabi niya sa akin, Pastor, kakapalan ko na yung mukha ko. Nandito siya ngayon eh. Pero ayoko i-broadcast yung kanyang pangalan. Sabi niya, Pastor, hindi na kaya ng magulang ko sustentuhan ng aking pag-aaral. Anong grade mo na? Ka-college na po ako, Pastor. Sabi niya sa akin, yung mata niya parang nangungusap eh. Hindi pa nagsasalita yung bibig, nangungusap na. Sabi niya, tulungan mo, Pastor. Sakit na mga kapatid. Para akong nabagbag mga kapatid. Parang may kapatid ako na titigil dahil hindi na kayang mag-aral. Sabi niya sa akin, tulungan mo ko, Pastor. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Mahal ka ng Panginoon. Feeling aside, mga kapatid, ilang linggo niya na palang iniisip ito. Matagal niya na po palang iniisip. Hindi niya alam paano siya magka-college. Young people siya dito Kaya sabi ko, huwag ka mag-alala. May plano ang Panginoon sa buhay. And I rest assured, makakatapos ka ng pag-aaral. Matatapos mo yan. At ipakita mo sa Diablo na ito, na hindi dati, kung di ko kaya dati, ngayon ito, sampal mo sa Diablo yung diploma mo pag nakagraduate. Kaya hanggat nasusustentuhan kayo, mga young people, grab that opportunity. Hindi lahat nabiyayaan ng yaman. Hindi tayo pare-parehas ng antas ng pamumuhay nung sinilang tayo. Abay, may mga sinilang dito sa tabi lang ng Riles. May iba naman dito, produkto lang ng hindi magandang pagmamahalan, nabuo lang. Yung iba dito sinilang sa sabsabad. Yung iba sa atin dito, mga kapatid, iniri lang ata sa ilalim ng overpass.
Diba? Kaya hanggat may papaaral sa inyo, mga magulang, grab! Hanggat kaya, huwag magloko. Ako, buhay ng patutuo. Hindi ko alam kung buhay ng patutuo ata ako nung nagloko ko ng pag-aaral ko noon. Salamat si Papa noon. So, glory to God, mga kapatid, na i-rouse pa rin. Yes. May mga pamilya nga dito eh. Samuel, Brother Samuel, sabay-sabay, nagka-college siya. Yes, amen. Diba? Sabi ni Kuya mo. Dalawa na college niyan. Yung isa, Sister Sheena, may trabaho na. May iPad pa yun, nakita ko. Sabi ni Ate Jing, oh. Hindi ba nag-aaral yan? Pero ni isa, lahat yan nag-aaral. Lahat yan nagpapatuloy. Hindi kasi pinabayaan ng Panginoon. Kasi naging matapat ang mga magulang. Naging matapat ka, Brother Samuel, Ate Jing, sa Panginoon. Nagbubunga ang iyong katapatan sa Panginoon. Na para bang ang feeling mo, Lord, ubos na yung baka ng bigas. Lord, wala nang laman yung kaban. Pagbukas mo ng wallet mo, 20 na lang laman, 50 na lang, bariya pa. Bukas mo ng coin purse mo, mga baychain kung duling pa. Tapos yung kinsenas, sa Thursday pa, Sunday pa lang ngayon, patay ka. Ay, ang bata. So dito, maraming mga anak na pagsasabay, nag-graduate. Mga anak. Yes, amen. Dahil sa katapatan nyo sa Panginoon. Tapat kayo sa kabanalan. Tapat kayo sa pag-iikapo. Tapat kayo, consistent kayo, mga kapatid. At nagbubunga yan. Marahil hindi lang natin makita, mga kapatid, on the other side, na pinagpapala ka na pala ng Panginoon. Ayun nga, mga kapatid kami, Sister Abby, 4th year college, ako 1st year college. Si Jowas, bulakpul pa nun. Partida. Ngayon, tapos kami lahat. Di ba? Tinapos na lang eh. Para wala nang masabi eh. Kasi laking kahihiyan sa church pag hindi nakapagtapos. Alam mo, yan kasi ang reality parang ngayon eh, no? Pero dapat maging challenge lahat yon sa mga young people na tatamad-tamad mag-aral. Mag-aral kayo mabuti. Parang lagi ka ganyan, no? Pa, ako bibili. Sahod. Ganun mga kapatid. Ay, suki si Jowas dyan dati. Yung tipong 250, bili ka na ng dalawang soft drinks. May bisita tayo, Pastor. Ano, dito may bisita. Dinala lang yung soft drinks, pero yung soft blend, binulsan. Very joking. Oo, kapatid dati. No? Pero aminin nyo, once in your lifetime, mga young people, kumipit kayo. Si Jowas, mahuli ko. Ay, kukuha ng baril. Mr. Menchi dati, nag-report Mr. Menchi kay Papa. Si Kuwenta, nawawala. Sumayaw si Jowas. Nakita yung si Kuwenta nakaipit dito. Ayun yung si Kuwenta ko! Dati yung nakatrabaho kami sa SMB. Wala yung si Kuwenta ko, pambayad sana yun ah. Dagdag yun ah. Kukuha ng baril sa bulsa. Kita si Jowas, sumayaw. Dapat kasi hindi ka sumayaw. Kukuha ng baril. Ay, kukuha lang ako baril. Kwento pa pa. Dati kasi si Papa, daming barya sa bulsa niya. Ganyan yung kapal. Napapalitan siguro. Kita siguro ni Abby si Diyos. Nakagano na sa bulso. Ay! Ano lang? Ano? Nakabuto rin. Ano tawag doon? Ang qualified temp ata. Huli ka balbon. Yan yung mga tawag noon na huli pero hindi kulong.
Palakpakan muna natin si Jesus! Dahil nga, hindi ako magtagal mga kapatid kasi nalilit ang panahon ngayon. Sige lang. Kaya sabi ko sa young people na yon, kapatid, makakapagtapos ka ng pag-aaral. Amen. Ako muna tatay mo Hindi. Ang church tutulong yan. Yes! Amen! Church tutulong yan. Yes! Na lahat ng mga young people starting right now mga kapatid, hanggang sa mga susunod lahat kayo magtatapos sa pag-aaral. Bibigyan nyo ng kapurihan ng Panginoon. Yung pagiging profesyon nyo, yung meron kayo sa eskwelahan at talino nyo, gagamitin nyo siya sa simbahan. Sa lahat ng mga nag-nursing, sa lahat ng mga nagdodoktor, sa lahat ng mga nag-engineer, sa lahat ng mga nag-med school, I pray that in the name of Jesus, gagraduate kayo, makakapagtapos kayo, mamatcha kayo in Jesus' name. Sa lahat ng mga nagti-teacher, sa lahat ng mag-aaral ng abugasya, sa lahat ng mga mag-aaral ng piloto, lahat kung ano man yan, makakapagtapos kayo ng pag-aaral in the name of Jesus. Ipakita natin sa Panginoon sa Diablo na si Jesus ang author ng pagpapala. Si Jesus ang author ng mga blessing na yan. Woo! Come on, can we worship the name of Jesus? Hallelujah! In the name of Jesus. Woo! I feel the presence of Jesus. 5 years from now, magulat kayo. Ililibre na tayo. Yes! Amen! Michael. Kasi milyonaryo na yun eh. Narinig mo ata yung milyonaryo ka eh. Di ba? 5 years from now, may mga profesyon na tayo, mga teacher dito. May mga professional na tayo, mga engineer dito. Sila na yung magko-construct ng ating church. Ngayon mag-alala mga kapatid, lahat ng department sa bago nating church, may mga bago kayong mga silid dyan. Lahat yan mga kapatid, in the name of Jesus. Si Matthew magde-design. Wow. Si Lawrence. Yes! Maghahalo ng cement. Yung mag-uutos sa mga tauhan niya na maghahalo ng semento. Orman. Diba? Blessing ng Panginoon yan. Darating ang araw mga kapatid, yung may mga malala tayong karamdaman, nandiyan ang mga doktor natin. Yes! Yung may mga sirang bagang dyan, andyan ang mga dentista natin. May mga naninilaw ng ngipin dyan, may mga pampaputi tayo dyan. Baka siguro sumunod na kay Diwata. Oh my God, mga kapatid. Na-imagine nyo yun, mga ako na-imagine ko yun eh. 5 years from now, Yes! Yes! kung paano tayo nililevel up ng Panginoon. 5 years from now, Kuya Samuel, mayaman ka na, nakahiga ka na lang. Diba? Di bedridden, nakahiga. Kayo na po. 5 years from now, marami ng senior citizen din. Or 10 years from now, mga kapatid, senior citizen na si Kuya Roger. Yes! Diba? Pero ganoon talaga mga kapatid, tayo mga adult, tumatanda tayo, pero may mga bago tayong pausbong ng mga apostolic.
na ipe-preserve ang katotohanan, mga kapatid. By means sa kanilang mga professions. Gruin mo, 5 years from now, marami nang gagraduate. Yes. Nakita ko na ngayon mga young people sila Precious, sila Arshila, Kim. May mga karagdaga, mga profesyon. Huwag lang kayo maningil pag may mga profesyon na kayo. Konti lang. Kahit wala kaming PWD o senior citizen, kahit 70% discount. Si Sean. Kahit bigyan nyo na lang ng Krispy Kreme. Or Goldilocks. Diba? Masaya na yan eh. Mamon. Or di ka cake sa Alvarez. Masaya na yan. Kasi totoo lang mga kapatid, dapat ang unang magbe-benepisyo dyan ang iglesia. Ito yan. Kung nagpapagamit tayo sa sanlibutan, mas dapat pagamit yan sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ko sa young people na yan, huwag ka mag-alala. Magtatapos ka, at hanapin mo ang kalooban ng Panginoon. There is a lesson also, mga kapatid, kung bakit hindi po tinapos yung story nito. Pansin nyo, bitin mga kapatid ang kwento. Kaya nga sabi ko kanina, kagaya kanina mga kapatid, na parang hindi natin, hindi alam, hindi nasaysay mga kapatid, kung si elder brother ay pumasok sa loob ng bahay. May kinimkim niya talaga yung galit sa puso niya, or baka mas lalo siyang nagmatigas. At marahil ganun ang ipinaparating ng mensahe na ito mga kapatid, that God wants you to take your action. Lumapit ka sa Panginoon. May pangangailangan ka financially, lumapit ka sa Panginoon. May pangangailangan ka kagalingan, lumapit ka sa Panginoon. May pangangailangan ka na for promotion, lumapit ka sa Panginoon. Come to me, rich, I offer my life to you, I gave my life to you. Come, inherit my kingdom. Dito ka sa loob, anak, mahal kita. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Sasamahan kita sa lahat ng mga battles mo. Nag-backtrack ako way back 2021. Pinakita sa akin ni Sister Renalyn yung preaching ko, poster sa Facebook, mga kapatid. Sobrang payat ko pala talaga nun, mga kapatid. Para na talaga akong mamamatay pala nun. Pero salamat sa Panginoon na agapan. Still fight and kicking, mga kapatid. Sharing His words. Sa susunod, mga kapatid, magpo-produce tayo ng mga bagong mga ngaral sa iglesyang ito. Allow me if I am share, nandito ba si Sister Nancy? Sister Nancy, wala. Umalis. Nakausap ko si Brother Herschel, mga kapatid, kahapon. Gumawa na talaga ako ng way para makausap ko siya. Sabi ko, mga kapatid, ayaw nito makipag-usap sa akin. Ginawa ko, palinis ako ng aircon. Punta! Usap kami, mga kapatid. Sabi ko, Herschel, ano ba talaga plano mo sa buhay? Sabi niya sa akin, Pastor, nagpapahil lang talaga ako. Sabi ko, may damdamin ka, natural yan. Pero huwag mong isipin na galit ang sayo ang simbahan. Hindi ka na namin mahal. Ang church ay open pa rin. Open ang church para sa lahat ng mga sugatan. Open ang church sa lahat ng mga pasyente. Sa mga lahat ng kliyente na nabibigat ang lubha. Sabi ko, time will come. Balik ka. Tinuro ko, sinight ko kagad yung habang nag-aaral ako kagabi. Habang nandyan siya, timing na timing. Sabi ko, yung pinag-aaralan kong prodigal son. Sabi ng tatay, bumalik ka. Pumasok ka sa loob. Marahil ganun ang paanyaya ng Panginoon. Minsan hindi natin naririnig ang sinasabi ng Panginoon dahil blinded tayo, mga kapatid, sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Blinded tayo eh. Blinded tayo sa pagpinagkakabisihan natin, sa mga ginagawa natin, mga kapatid. Blinded tayo. Kaya minsan hindi natin na-neglect natin ang tinig ng Panginoon. Nang sinasabi na pala ng Panginoon, kung gusto mo talaga magtagumpay ka, lumapit ka sa akin. Naghihintay ka ng kasagutan, lumapit ka sa akin.
Ganun na nangyari sa Exodus Sage. Para bang 430 years, wala nang katapusang pagiging alipin. Pero dahil merong Panginoon, let my people go. Nalaya sila ng Panginoon. Pero ibang pagsubok din pagdating ng wilderness. Come to me. I gave and I offer my life to you. Ang Panginoon, mga kapatid, ay nag-offer po ng kanyang buhay para sa atin. Para pagbayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. At lahat po yan, saklaw tayo sa malawak na pag-ibig ng ating Panginoon. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Hay tumayo lahat, mga kapatid. Come, once again, may paanyaya po ang ating Panginoon.